Sensya na po kayo. Kayo po uli ang matatanong ko po. Batay po dun sa Joint Circular number 2015-01, ang isa po sa mga requirement po para sa liquidation po ng Confi Fund ay yung tinatawag po nating accomplishment report. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Pwede po bang pakita po dito yung accomplishment report sa ating TV? Yan, ito po. Yan po yung yan, ito po yung accomplishment report. So ang laman po ng accomplishment report, makikita po natin dito, nakalagay po dyan yung period covered. Yan po. Ito po, ibig sabihin po nito, ito yung araw o buwan na covered kung saan ginastos itong mga itong surveillance and monitoring. Tama po ba? Tama po, Mr. Okay. Chair. So dito naman sa actual outcome o accomplishment, nakalagay po dito yung mga dahilan kung ano po, saan po ginamit yung pera. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At doon naman sa amount utilized, ibig sabihin, ito po kung breakdown nung amount, kung paano po ginamit o kung saan ginamit. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. At syempre, nandito po sa baba niyan, yung Special Disbursing Officer at saka po yung nag-approve. Tama po ba? So yan bali yan ang laman ng accomplishment report. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. So base po dito, dito po makikita po natin yung sa letter C, rental of other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses. Dito po sa rental ng safe houses ng OBP, hindi po ito nagre-refer sa long-term lease. Tama ba? Hindi po, sir. We have no way of knowing. Tama po Yes ba? po. Okay. Basta't itong list na to, naka-pertain lang doon sa period covered, which is yung December 21 to December 31. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So, ibig sabihin, ito nakalagay po dyan na 16 million, ito lang po yung covered niya. Yung December 21 up to December 31. Yes, Mr. Chair. Okay. Yun yung time po na... Yun yung time na ginastos itong 16 million. Yes, Mr. Okay po? Chair. Yes, Mr. Okay. Chair. So, batay po dito sa joint circular na ginawa po sa OBP sa accomplishment report na to, ang DEPS po, yun ang source ng file. Tama po ba? Ang DEP, ang ibig sabihin po ng DEP, document evidencing payment. Tama po ba? Yes, Mr. Okay, Chair. so ang document evidencing payment is the acknowledgement receipt. Yes, Mr. Chair. So wala na pong iba. So wala po dyan yung contract of lease. Wala po, Mr. Wala Chair. po. So talagang pinaka-ebidensya lang niya na tinatawag natin is yung acknowledgement receipt na yung tao o kumpanya ay nakatanggap ng ganitong amount base po sa bayad. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Tama Okay, po. tama. So sa madaling salita, dito po sa 125 million na rent na confidential fund, lahat po yan, ang pinaka-ebidensya lang niya is acknowledgement receipt. Regardless, kay food, kay rentals, kay reward, lahat po yan pare-parehas lang yung ebidensya. Yes, Mr. Which is Chair. acknowledgement receipt. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, walang OR, wala lahat. Wala po, Mr. Okay, Chair. tama. Now, punta po tayo dito sa rental ng houses. Ano pong specific mandate o programa ng OBP kung saan kinakailangan po ng OBP ang mga safe houses? Mr. Chair, May alam po ba kayo? ang nakalagay lang po dito sa accomplishment nila is yung program nila which is safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Okay. So,
Ito, wala, without giving names, meron po ba kayong idea o alam kung sino po ang mga nilagay nila dito sa safe houses na to? Sino yung mga pinatira nila? No, Mr. Chair. Since it's a safe house, So, hindi talaga hindi po dinidivulge? pwede. Yes, Okay. Mr. Chair. Okay. Pupunta po tayo dito sa isang acknowledgement receipt worth 1 million pesos. Napansin ko po dito, wala po dito sa acknowledgement receipt na kahit na anong detalye ng safe house. Hindi po nakalagay kung saan, wala pong lease contract, wala pong kahit na anong detalye except yung name lang po ng owner. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At dun sa kung mapapansin din po ninyo whether 1,500,000, 750,000, ang template po nila ay pare-parehas. Yes, Mr. Chair. Okay. Based po dito, sinasabi po ninyo sa liquidation ng OBP Confidential Fund, yung 2022, 34 ang acknowledgement receipt. At tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Tama At kanina, sinabi po ninyo, sa 34 na to, 34 po yung safe houses. So, ibig sabihin, isang resibo represents one safe house. Tama po? Yes, Mr. Chair. Okay. May idea po ba kayo dito sa safe house na to kung ito po ba ay bahay, kondo, o kung ilang palapag? Wala po, Mr. Chair. Wala pong information. Wala po kayong Kung idea. ano lang So, yung- ibig sabihin, wala kayong alam na detalye. No details, Mr. Chair. Okay. So, lumalabas din po dito, in 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. Ayan po. Okay. Ano po yung pinakamurang safe house na kanilang nirentahan in 11 days? Yung pinakamura po. Magkano po yun? Mr. Chair, it's 250,000 po. Ang pinakamurang safe house na kanilang nirenta in 11 days is 250,000. 250,000, Mr. Chair. Okay. At ano naman po, magkakano naman po yung pinakamalaki? Mr. Chair, meron pong 1 million po, Mr. Chair. Okay. So base po dun sa inyong official receipt o base po dito sa official receipt na kanila pong in-issue at dito po sa pinakikita po sa atin, may dalawa po ditong nakalagay na 1 million. So ibig sabihin po ba may dalawang safe houses sila na nirentahan in 11 days worth 1 million? Tama po ba yun? Tama po, Mr. Chair. Tama, okay. At dito po, nakalagay din po dito sa isang OR na worth 1 million, binayaran po nila to dated December 26 at yung isa naman dated, ano ba itong isa? December 28. Tama po, Mr. Chair. Dalawa po kasi yung interpretation ko niyan. Ano po bang tama? Ito pong 1 million na to ay for 11 days, which is December 21 to December 31. O dahil po dung sa date of payment December 26, doon po nagsisimula yung rentals. So 26, 27, 28, 29, 30, 31, which is 6 days. At doon naman po sa isa, December 28, which is 4 days. So yung bang 1 million na binayad nila na December 28, yung 1 million na yun in 4 days o in 11 days?
Mr. Chair, it just means na nung date na yun po, nabayaran yung recipient po. Pwede But it pong- does not follow na yun yung period cover. Yes, Mr. Chair. Pwede pong... Hindi ka ba 11 nagtaka po. na minsan na hindi ka naman, hindi po ba kayo nagtataka, di ba normally po sa mga rentals, magbabayad ka muna bago ka mag-occupy? Yes po, sa normal rental po. So ito po hindi normal. It's a safe house, Mr. Chair. Hindi. Tama po, I understand na safe house. Pero di ba na normally po pagka ganyan po, may mag-uupa, pag-uupahan po ninyo ang isang lugar, hindi ka naman makakapag-occupy nang hindi ka muna nagbabayad. Minsan, meron nga pong down payment, meron pang advance payment. Ang karamihan... Hindi, di ba yun naman, meron ka bang instance na nauna muna yung pagpasok bago yung bayad? Meron po bang instance na ganun? Nangyayari po ba yun? Wala po akong information. Wala pong kung may information. ganito. Kasi ang normally po, magbabayad ka muna bago ka papayagan ng may-ari na pumasok. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So ito po, pwede rin naman na yung payment ng 1 million is just for 4 days. Possible din naman siya, Possible Mr. din. Chair. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Ayun. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? May swimming pool po ba tong safe house? May wifi? Sa BGC? May pakikita po ako sa inyong isang resort sa Shangri-La. Shangri-La, Boracay. Ang per night po nito is 22,500. This is a high-end luxury resort. It is just 25,000 per day. As compared po natin dito sa 1 million, bali magkano po lumalabas yung 1 million per day in 11 days? Magkano po ba yon sa 11 days, yung 1 million? Mr. Chair, 90,000. 90,000 a day. 909. Yes, Mr. Chair. As compared po dun sa luxury resort. With complete amenities. Much worse kung 4 days. Yung 1 million. 200. Magkakano po lumalabas yun in 4 days? 250, Mr. 250,000 per day. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit ganun kamahal? Wala Hindi po naman kayo nagtaka? kaming information kung gaano kalaki building po ba Wala siya po kayong or- information kung gaano po kalaki yung building. Okay. May papakita pa rin po ako sa inyo. Yung mga condo unit po sa BGC. Yan po. 90,000 per day. 90,000 per month sa BGC Taguig po. Hindi po yan 90,000 per day. That is 90,000 per month ang rental po dyan sa BGC. Ganyan po ba ang itsura nung rest house na narenta? Wala Yun- pong information. Wala po kaming information on the anong wala. klase pong safe house. Alam po ninyo, medyo dapat nung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rentals in 11 days eh. 16 million, very glaring na po yun eh.
Noong December 28, 2022, ang binayaran po nila sa rentals is worth 2.850 million. Tama po ba? Yung petsang December 28, 2.6 million. At nung December 27, 3.7 at noong December 29. So in just 3 days, nagbayad po sila ng 8.750 million for the rentals. Hindi po ba parang bumili na po sila ng bahay niyan? Pwede. Tama Mr. po Chair, ba? hindi po allowed ang purchase ng Ayun, safe house. hindi allowed yung purchase. Since kailangan pong... Yes. Hindi rin secret- allowed yung construction. Tama ba? Yes, Mr. Chair. Okay. But that amount is equivalent to one house. 8 something million. 8.7 million. Tama po ba? Lalong-lalo na kung sa probinsya. And we have 30... Ilan to? We have 32 ba to? 32 safe houses. 34 acknowledgement receipt. Total amount of 16 million in 11 days. Yes, Mr. Chair. Hindi po ba kayo nagtaka doon? Sa amount? Since safe house naman po siya, Mr. Chair. Kasi hindi allowed. Hindi naman po rin namin alam kung ilan ang sine-safe house, ilang... Kasi kanina sinabi po ninyo, one receipt is equivalent to one safe One house. safe house. Tama po ba? Tama po. Pero kung ilan yung taong ilalagay doon, or kung sino mga yun, wala po kami. Ayan, pupunta po tayo information. dyan sa taong binabanggit po ninyo. Balik po tayo dun sa accomplishment report. Doon po sa provision of medical and food aid. Pwede po bang yan, provision of medical and food aid amounting to 42 million. 40 million, Mr. Ay, 40 million. At sa akin dito, 42. Okay. Amounting to 40 million. So that, dito po sa ayan po. Ayan. Dito po sa February 6 to March 29, 2023. Provision of medical and food aid in the amount of 42 million. Ito pong 42 million, ilang araw po ang covered nito? 53 days. Tama po ba? February 6 to March 29. From February 6 to March 29. Ilang days po to? 53? Yes po, Mr. Chair. Okay, 53. So lumalabas po, that is equivalent to 840,000 per day, more or less. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Sa isang araw po, gumagastos sila ng 840,000 para po sa pagkain at sa medicine. Ang tanong ko po, ilang informant po ba yung kanilang binibigyan ng gamot at pagkain para makakonsume ka ng 840,000 sa isang araw? Kasi pagpalagay na po natin na 2,000 po ang isang sako, that is equivalent to 420 sacks of rice a day. Mr. Chair, based sa documentary evidence of payment, Pakilakas there po. were 119 recipients po. 119 na acknowledgement receipts po. na acknowledgement receipt. So, ibig sabihin nito, 119 na informant? Ang tumanggap po. Ha? Lahat po yun may kumakain, syempre.
119 po na acknowledgement receipts siya, pero wala pong details indicated kung ilang Informants ang kanilang... ilang tao ang nabigyan po, Mr. Chair. Okay. Kasi nakakagulat lang. Kasi sa 840,000 po, parang grabe namang... Sa dami naman pong pinakain nito in a day. At ang dami rin pong nagkasakit. Nagkaroon po ba ng peste dito sa lugar na to para ganun po gumastos ng medicine? So again, dito po sa food and medicine, same DEPS. Ibig sabihin, same din po yung evidence na kanilang inilabas, which is yung acknowledgement receipt. Tama po ba? Tama po, Mr. To justify ito pong purchase of medicine and food. Tama po ba? Chair. Tama po, Mr. And Chair. same format. Tama po, Mr. Chair. Same format. Same format for the rentals and same format for the medicine and food. Opo, Mr. Chair. Okay, so pare-parehas po. Now, I will show you the Now, Attorney Camora, since kayo po ang official na COA ng Intelligence and Confidential Fund of Audit Office, kabisado nyo po more or less yung mga expenses items na kasama sa accomplishment report ng OVP. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Now, to refresh your memory, I am showing the relevant portion of the accomplishment report indicating the expense items covered by the 125 million confidential fund. Pwede po ba paki-flash yung actual outcome ng accomplishment? Okay. Bilang parte po ng COA, ICFAU, familiar po ba kayo sa DILG Memorandum Circular number 99-65? Revised guidelines relative to the utilization of funds for intelligence or confidential purposes. Mr. Chair, isa po siya sa yung dating guideline. Yan po yung dating guidelines. Opo, Mr. Okay. Chair. So kung mapapansin po natin, maliban na lang sa mga purchase of ammunition, pareho po at nagmamasyang item sa DILG Memorandum Circular at sa accomplishment report na ginawa ng OVP. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Bali yung template at copy-paste ang expense items. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Tama po? Tama po, Mr. Chair. Okay. So, alam niyo po ba na yung tinatawag na DEPS, ito po yung documentary evidence of payment or document evidencing payment. Tama po ba? Tama po, Mr. Okay. Chair. So, ito pong DEP na ito ay makikita sa Joint Circular number 2015-01. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Ang DPE ay nagsisilbing requirement o supporting documents para sa utilization ng confidential fund. Tama po ba?
Tama po, Mr. Chair. Now, I am showing to you Section 4.12 of the Joint Circular. So nakalagay po dito, disbursement from confidential fund shall be supported with documentary evidence of payment, among others, which shall be submitted to the ICFAU in a sealed envelope signed by SDO. So ito pong DEP ay hindi kasama sa requirement na nakasaad sa DILG Memorandum Circular. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Paki-confirm nga po, under sa DILG Memorandum Circular, documentary evidence of payment or DEPS are not required for liquidation of confidential fund? Under the DILG Yes, Memorandum MC po. Circular. Yes, Mr. Chair. So dun sa DILG, yung documentary evidence ng payment eh hindi nire-require sa liquidation. Nung time na to po na ito ang Yun ang sinusunod. sinusunod. Okay. And this is for LGUs po since DILG. LGUs, tama po ba? Since Okay. DILG po ang Now, please also confirm that DEPS only became a requirement under the Joint Circular number 2015-01. Yes, Mr. Chair. Okay. In fact, ito pong DEP ay kasama sa mga items na nakapaloob sa certifications na ini-issue ni Special Disbursement Officer Gina Acosta para sa liquidation reports per quarter. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Pakikita ko po sa inyo yung certification dated January 10, 2022. Yan po. Ayan, o. Ayan. Tama po ba yan? Mr. Chair, hindi po ito yung template ng Hindi, yan po yung dating January 10, 2020. Ibig sabihin, hindi pa po siya yung OBP. Tama po ba? Opo. Yes, Mr. Chair. So parang mayor pa po siya nito. Tama po ba? Ito sa LGU. Tama po ba? Sa Vice President na pala siya. Tama? yes, Mr. Okay. Chair. Now, Office of the Vice President, First Quarter Confidential Fund Accomplishment Report dated March 30, 2023. Pakikita rin po namin sa inyo. Yung March 30, 2023. Yan. Template po itong certification na to, di ba? Yes, Ito Mr. po yung Chair. template. Yes, Okay. Mr. Chair. Na kinuha mismo sa Joint Circular. Yes, Mr. Chair. Okay. Now, dumako po tayo dun sa Audit Observation Memo for the 2023 First, Second, and Third Quarter Confidential Fund. Common deficiency po na tinatawag sa AOM na to ay lack of DEPS as proof that the confidential fund was disbursed. Tama po, Mr. Chair. Tama po? Tama. Tama po, Mr. Chair. Ang rason po kaya kung bakit walang DEPS na inattach ang OBP ay ang ginagamit nilang batayan o standard sa pag-liquidate ng Confi Fund ay yung lumang DILG Memorandum Circular. Ano po sa tingin ninyo? Pwede. Pwede, Mr. Chair, since dati hindi pa po required ang DEPs. So marahil, ito na yung nakasanayan na guidelines ng staff ng OBP sa pag-liquidate po ng Confi Fund na galing po sa Davao. Tama po ba? Pwede, sir. Pwede. Pwede po, tama? Yes, Mr. Chair. Okay. So, ibig sabihin, kaya po nagkaroon po ng ganyan dahil parang yung nakakagawian po nila dati, yung pa rin ang ina-apply nila sa ngayon.
Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, thank you. Yun lang po. So, the next to interpolate, Congressman Ernix. Wala. Mr. Chair, pwede ba akong magtanong in relation to your Yes, question? And, Congressman, since wala po si Congressman Ernix, we will recognize the Senior Vice Chairman, Congressman Benny Abante. Attorney Camora, alam ko naman na hindi kayo ang gumastos niyan eh. Kayo lang ang nag-audit niyan. Kayo medyo nasisisi, di ba? Pero ang tanong ko nagkaroon ba kayo ng parang ocular inspection doon sa mga ni-rent ng mga safe houses? Wala. Wala po, Mr. Chair. Wala kayong ocular inspection report? Wala. Wala, Mr. Chair. Bakit? Wala ba yun sa rules Wala na po siya dapat sa... yung gawin yun? Wala po siya sa joint circular, Mr. Wala Chair. yun? Wala Oo. po. O baka naman ginagawa nyo lang yan in respect to the position of the Vice President. Mr. Chair, hindi po. Kung ano po yung nasa joint circular, yun lang po sinusunod namin. Kung ano yung nasa joint circular at kung ano yung sinubmit sa inyong proud doon, accomplishment report or pakita nga uli yung yung mga rentals diyan. Yun lamang ang pinagbabasihan nyo na panggastos. At yan, acknowledgement receipt, nakalagay 500,000. Kung sinapit nyo sa inyo yan, wala na kayong ginagawang iba, kundi paniwalaan na lamang itong acknowledgement receipt na ito. Ganun po ba yun? Yes, Mr. Chair. Lahat naman po ng NGAs, ganun ang treatment po sa safe house. Considering yung nature nga po ng safe house, hindi rin po nila didisclose sa amin, Mr. Chair. Ang pinagtatakahan lang namin dito sa committee, Tony Camora, is how 500,000, for example, can be used for 11 days. At anong klaseng safe house ang nirent, no? For 11 days na nagkakahalaga ng at least 45,000 pesos a day. Di ba? Parang ano yun? Attorney Camora, sa'yo, sa yung palagay, di ba? Parang malaki. Parang napakalaki. Kung iisipin natin talaga. Malaki po siya, Mr. Chair, considering malaki po yung confidential fund nitong agency po na ito. Yung confidential fund ang tinitingnan nyo, pero hindi nyo tinignan kung paano ginamit ang confidential fund na ito. Tinatanggap nyo lang kung ano nakalagay sa acknowledgement receipt. Ganun po ba yun? Basically, opo. So there's no way for you to be able to really verify. Kapag kasi meron kayong verification Sa regular audit po. Ha? Sa regular audit po meron, pero sa Intel and Confidential Fund audit, wala po. So there is no way for you to verify. Yes po, Mr. Chair. O kinakailangan siguro, Mr. Chair, i-revisit natin tong batas tungkol sa confidential fund. And we ought to review and amend. Kasi nakikita ko na-abuso Palagay nyo, Attorney Camora. Kasi kung halimbawa nakakawala yan sa audit ninyo, at tinatanggap na lang natin kung paano ginagastos yan, nang hindi mo alam kung paano, we do not even know what happened to it, we do not even know how it is being used, we do not even know how big the property is, we do not even know how many square meters, Yes. we do not even know who other people are using it. And just imagine, kung 1 million po yan in a day,
11 days ginamit yan. That's 90,000 pesos a day. Or just imagine, 90,000 pesos a day. Mukhang talo pa yata yung bahay na uupahan natin sa Forbes Park when you speak of 90,000 pesos a day. Attorney Camora, hindi nyo naisip yung ganung bagay. Basta, sabi nga ni Congressman ako, hook, like, and sinker. Tinanggap nyo yan. Walang question. Nag-base lang po talaga kami sa requirements ng joint circular. And also, hindi naman po kasi lahat ng agencies may confidential funds. Yun lang po talaga. Base lang po talaga sa joint circular. And hindi lang naman po COA, since joint nga po siya, it's an effort po ng COA, TND, DBM, GCG, and DILG po, yung joint circular. Wala talaga tayo masyadong makukuha pa ganyan, di ba? Dahil sa merong joint circular na yun lamang ang nakalagay. Am I right? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to divert my interpellation to Major General Nolasco Mempin. Mamaya pa, David. Okay, so we will give way muna sa OVP or tapusin muna yung OVP, so later on we'll go to the Department of Education. Major Pin, mamaya na. Mamaya tayo mag-usap. Thank you, Congressman Abante. Last to